Nagbabalikang PTV Balita ngayon. Humihingi ng detalyadong ulat ang WHO o World Health Organization sa China kasunod ng pagtaas ng kaso ng respiratory disease sa kanilang bansa. Ayon sa WHO, ito lamang November 13, iniulat ng National Health Commission ang tumataas na kaso ng respiratory disease doon, tulad ng pneumonia sa mga bata. Ayon sa Chinese authorities, posibleng may kaugnayan ito sa pagluwag ng COVID-19 restrictions, kaya mabilis na tumataas ang kaso ng influenza at iba pang viral infections. Matatandaang noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, kinwestiyon ng WHO ang China hinggil sa tunay na pinagmula ng COVID-19. Puspusa ng operasyon ng Philippine Coast Guard upang mapigilan ang pagkalat ng langis mula sa tumagilid na Vietnamese vessel sa Balabac, Palawan. Naglagay na ng oil spill boom ang Coast Guard upang hindi na lumawak ang oil spill sa karagatan. Matatanda ang galing ng Vietnam mga turang barko at papunta sana sa Cagayan de Oro nang masiraan sa Palawan. Nailigtas naman ng Coast Guard ang nasa 17 Vietnamese national na lula ng naturang cargo vessel. Sa puntong ito, alamin natin ang iba pang mga balita sa PTV Davao mula kay Julius Paco. Mayong adlaw, gibutyag karon sa Integrated Gender and Development Division kon IGDD sa Davao City nga human sa pandemya, padayon nga nagasaka ang reported cases sa pagpangabuso sa mga kababayenan ug mga kabataan. Sumala pa ni Lorna Mandin ang labaw sa IGDD Davao. Sa panahon sa pandemya, niibos ang kaso atol sa violence against women and children's kon VAUSI. Dugang pa niya usa ka faktor sa minaog kini tungod sa walay access sa pagpangayo og tabang ug dili makagawas ang mga reklamo tungod sa mga health restrictions. Apan sa pagluwag sa health restrictions sugod 2022 hangtod sa kasamtangan ni balik og taas ang mga reported VAUSI cases. Silang datos naabot na sa 1,864 ang VAUSI cases na itong tuig 2022. Din sa kinatibukan, ana-ana kini sa 15,041 ka mga kaso gikan tuig 2014 hangtod tuig 2022 ug ana sa edad 18 hangtod 35 anyos ug 36 hangtod 64 anyos ang pinakadaghang kaso nga na-report silang buhatan. Ang IGDD Davao naglunsad karong Biyernes, November 24 ning tuiga sa pag-abli sa 18-day campaign to end violence against women sa usa ka mall dinhi sa Davao City nga magsugod karong Nobyembre 25, 2023. While we spearhead the campaign, the 18-day campaign to eliminate violence against women, we urge everyone to take up an active role in preventing and in fighting all forms of violence. Samtang gi-revoke sa Securities and Exchange Commission kon SEC ang Certificate of Registration sa bagong bansang Maharlika International Incorporated kon BBMII. Kinitungod sa nakuhang report sa SEC, kabahin sa ginahimo sa BBMII nga nagapangolekta og membership fees diha sa publiko. Bugti ang benepisyo sama sa pagkaon, libreng edukasyon ug pampaospital, cash assistance ug trabaho. Questionable usab sumala pa ang pinansyal nga kapasidad sa BBMII isip non-stock non-profit corporation nga walay income source. Nasayran nga ginagamit sa BBMII ang hulagway ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. silang mga tarpaulins ug uban pang parapernalya aron nga makakuha og pagsalig sa publiko. Bisan og rehistrado, giklaro sa SEC nga dili sumala pa pwedeng gamiton sa BBMII ang ilang registration isip Social Welfare Development Agency. Sanglit gikinahanglan pa nga aduna kini permit gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Og mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako si Alan Francisco. Magandang hapon.